grocery. The Mary Story. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mary, 45 years old at aminadong nalulong sa droga na naging dahilan para magkaroon ako ng problema sa pamilya ko. Meron akong asawa, si Bojo. Meron kaming isang anak na lalaki at itago na lang natin siya sa pangalang Keisha. 10 years old at kumpleto na sana ang buhay ko. Wala nang ibang hahanapin pa. Loyal at good provider ang asawa kong si Bojo Papadudut. Makulit pero malambing naman ang anak kong si Keisha. Mama's boy pa nga siya, Papadudut. Gusto niyang lagi lang nakadikit sa akin at nakayakap. Ang anak kong si Keisha ang dahilan kung bakit masarap gumising sa umaga. Kung bakit ang sarap lang maging isang ina, pero dahil sa pagkakamali ko ay nasira ang lahat. Mali ako sa paggamit ng droga, maling-mali na isipin na matatakasan ko ang aking mga problema oras na gumamit ako nito. Nalulong ako rito at hindi na makaahon pa. Dahilan para tuluyang magkaroon ng problema ang pamilya ko. Dahilan para mawalay ako sa anak kong si Keisha, Papa Dudut. Hindi po ba natin kasama si tatay? Ha? Hindi, anak. Busy ang tatay mo. Tsaka, hindi naman kumakain yun ng kikiam, di ba? Tayo lang naman ang may paborito nun. Sige po. Pero uwian natin si tatay ng makakain niya mamaya ah. Baka pagod po yun sa trabaho. Oo naman, anak. Uuwian natin ng pagkain yung tatay mo. Mary! Bojo? Tatay! Kakain kami ni nanay ng kikiam. Gusto mong sumama? Pero tigilan mo nga yung ginagawa mo. Di mo pwede kita si Keisha. Hindi po kami tatakas, tay. Kakain lang po kami ng kikiam, di ba, nay? Hayaan mo na kaming umalis, Bojo. Kung aalis ka, iwan mo si Keisha. Hindi ko siya hayaan sumama sa'yo. Nay, tay, nag-aaway po ba kayo? Hindi, anak. May pinag-uusapan lang kami ng tatay mo. Mukhang ayaw kanyang payagang kumain ng kikiam eh. Tay, payagan niyo na po ko. Konti lang naman po yung kakainin ko eh. Anak, halika rito. Lumapit ka sa akin. Bakit po? Huwag kang lalapit sa tatay mo, Keisha. Dito ka lang sa akin. Keisha, makinig ka sa tatay mo, ha? Halika rito. Huwag ka sumama sa nanay mo. Huwag kang makikinig sa tatay mo, Keisha. Okay ka lang. Kay nanay ka lang, ha? Nay! Aalis tayo rito! Nay, huwag po kayo mag-away. Akin na si Keisha, Mary! Akin lang ang anak ko! Anak ko rin siya! Pero ako nanay niya! Kailangan niya ako! Mas kailangan niya ako! Ano ka ba naman, Mary? Kung totoong iniisip mo na kailangan ka ng anak natin, sana hindi ka nagpapakalulong dyan sa droga. Kailangan ng anak mo ng matinong nanay. Huwag mo akong husgahan! Hindi kita hinuhusgahan. Tingnan mo nga yung sarili mo. Humarap ka sa salamin. Ikaw na mismo magsabi kung ano yung nakikita mo. Kasi Mary, pagod na ako. Suko na ako sa'yo. Lahat ng pangunawa ginawa ko na. Pero hindi. Hindi ko na kaya. Magiging maayos ulit ako. Basta hayaan mo lang na isama ko yung anak ko, Bojo. Hindi kita papayagan, Mary. Maawa ka naman kay Keisha. Kung totoong mahal mo siya, ibibigay mo siya sa akin. Hindi. Ang tigas ng ulo mo. Gusto mo bang magaya sa'yo yung anak mo? Ha? Malulong din sa droga? Masira yung buhay? Sige, kung yan ang plano mo, sige, kunin mo na siya. Sirain mo ang buhay ng anak mo.
Papadudot, pinagmasdan ko ang itsura ko sa katapat kong salamin at nandiri ako sa nakita ko. Halos hindi ko nakilala ang sarili ko, sinira na ako ng droga. Nang hina ako, nilawagan ko ang pagkakayakap kay Keisha at pinaubaya ko na siya kay Bojo. Isang sakripisyo na alam kong kailangan kong gawin kung gusto kong maging maayos ang buhay ng anak ko. Iyak ako ng iyak noon nang hirap iwan ang isang taong pinaguhugutan mo ng lakas. Pero alam kong kailangang lumayo ako para hindi maimpluwensyahan ang anak ko. Sa paglayo ko ay sinubukan kong magbagong buhay at natanggap ako sa isang maliit na grocery store. Malit lang ang bayad pero sapat na para panimula. Sinikap kong huwag balikan ang pagdodroga para maipakita kay Bojo na nagbago na ako para sa anak namin. Napakahirap magbago ng biglaan, lugmok ako at parang walang gana sa buhay. Laging galit at naiinis. Mas lalo na noong nakilala ko si Nicole. Ang katrabaho kong 20 anyos. Kabaliktaran ko si Nicole, masayahin, positibo sa buhay, madaldal, palakaibigan, kaya siguro ako naiilang sa kanya dahil meron siya ng mga bagay na wala sa sarili ko, papadudot. Hi, Ate Mary. Good morning. Walang maganda sa umaga. Wala ba? Anong tawag mo sa akin? Oras to ng trabaho. Sana naman igalang mo. So strict naman ito. Alam mo, Ate Mary, maganda ka eh. Kaso pinapapangat ka ng pagsimangot mo. Kaya smile ka na ha. Ikaw lang naman ang dahilan ng pagsimangot ko. Grabe ka naman. Sa akin pa talaga sinisi yung pagkapangit niya. Joke. Hindi ako nakikipagbiruan ha. Magsimula ka ng mag-ayos ng mga delata bago pa dumating ang boss natin. Mamaya na, kwentuhan muna tayo. Late ka na nga. Gusto mo pa makipagkwentuhan. Binabayaran ka para maging tamad. Kung may bayad lang ang pagiging tamad, baka sinipag na akong tama rin. Nicole, kailangan nang ayusin ang mga delata sa estante. Pakidalian mo na bago dumating ang boss natin. Mamaya na nga. Maaga pa naman yung... Maaga? Late ka na nga pumasok. Alam ko rin naman yun. Kaya lang, sulit naman kasi yung pagiging late ko. Kasi sinagot ko na si Arthur. At magkasama kami buong gabi. Kaya tingnan mo, kahit puyat ako, happy pa rin. Good morning na good morning talaga. Good morning, universe! Ay, kayong mga kabataan, puro puso ang pinapairal nyo. Kapag nagmamahal naman talaga, puso ang pinapairal, di ba? Alam nga namang appendix. Naku, kung appendix yon, baka pumotok na yun sa akin sa sobrang kilig ko. Alam mo ba, pinagluto niya ako ng corned beef at itlog kagabi. Sobrang effort talaga, ate. Hindi lahat ng lalaki kaya magluto ng corned beef at itlog, ha? Nakakalungkot naman kung corned beef at itlog lang ang kayang iluto ng boyfriend mo. Uy, hindi lang yun ang kaya niyang lutuin, ha? Perfect din siya magluto ng instant noodles. Hindi overcook yung noodles, sakto pa sa lasa. Ang sikreto niya para maging healthy yung instant noodles, repolyo. Nilalagyan niya ng repolyo yung instant noodles para balanced diet. Ay, kakabetchin mo yan. Nilagyan lang ng repolyo, feeling mo healthy na agad ang luto niyang instant noodles? Ganyan bang nagagawa ng pag-ibig sa inyong mga kabataan, ha? Nababawasan ang utak niyo? Nalulusaw? Ay, grabe naman siya maka-judge. I'm sure na in love ka rin ng kabataan mo, kaya dapat gets mo yan ngayon. Na-in-love ako nung araw at pinagsisisihan ko yon. Kaya ikaw, habang bata ka pa, pagsisihan mo ng in-love ka. Pinagsasasabi mo? Bakit ko naman pagsisisihan na in love ako? Dahil nga kay Arthur, nagkaroon ng kulay yung buhay ko. Tingnan mo nga, super blooming ako today. Pansinin mo yung labi ko, ang pula, di ba? Dahil, hindi yan dahil sa lipstick, kinagat niya ni Arthur. Nakakawalang gana kang kausap, no? Walang sustansya ang mga topic mo. Doon ka na nga. Layuan mo ako. Ate Mary, bakit ba ang sungit mo sa akin? Mabait naman ako sa'yo ah. Bakit palagi ka nalang galit? Bakit ako palaging galit? Dahil sa mga katulad mo. Ay, wala kayong alam sa totoong mukha ng mundo. Akala nyo masaya ang buhay? Nako, tingnan lang natin kapag sinampal na kayo ng realidad. Yung kapag nakilala kayo ng taong magpaparamdam sa'yo na madilim ang mundo.
Alam ko pa rin naman yung realidad. Alam ko rin naman, Ate Mary, na may madidilim na parte yung Lahat ng parte ng mundo, madilim. May liwanag pa rin kahit sa dilim. Bahala ka na kung paano mo makikita yung liwanag na yon. Basta ako, andun ako sa liwanag na yon. Oo, minsan madilim talaga, pero 'di ba, parte yun ng buhay. Hindi na ako nakaimik sa mga sinabi ni Nicole, Papa Dudut. Alam kong may tama sa sinabi niya, pero syempre hindi ko yon tinanggap. Dahil puro kadiliman na ang tinatanggap ko sa buhay ko. Alam kong pinapahirapan lang ako ng ganitong klase ng pag-iisip, pero hindi ako makaahon dito. Masisisi niyo ba ako? Masaya naman ako noon sa piling nila Bojo at Keisha. Pero nung namatay ng sabay ang mga magulang ko ay hindi ko na kinaya. Nagluksa ako at na-depress at hindi yon naintindihan ni Bojo. Nainip siyang hintayin na makabangon ako. Kaya minadali ko ang pag-move on sa pagkamatay ng mga magulang ko. Gumamit po ako ng pinagbabawal na gamot. Kahit papaano kapag sabog ako ay nawawala sa isipan ko ang mga problema. Lagi akong masaya. Pero oras na mawala na sa sistema ko ang epekto ng drugs ay doon ako mas lalong bumagsak sa kalungkutan. Kaya kailangan kong habulin na naman ang saya at pagtakas. Tinuloy-tuloy ko ang paggamit nito, wag lang akong makabalik sa realidad na puro sakit lang ang nararanasan ko. Hanggang isang araw, dahil hindi ko nagawang talikuran ng masamang bisyo na ito, ang mag-ama ko na ang nagsimulang lumayo at tinalikuran na ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan kong tiniis na hindi makita ang anak ko, Papa Dudut. Mapatunayan lamang kay Bojo na nagbabago na ako. Hindi na ako gumagamit ng drugs noon at dinaan ko na lamang sa pagyoyosi kapag natutokso akong gumamit ng bawal na gamot. Napakahirap, lagi akong bagot, galit at parang wala sa sarili. Pero nilabanan ko ang lahat ng hirap para lamang makapiling kong muli ang anak kong si Keisha. Nagbunga naman ang lahat ng pagbabago ko. Makalipas nga ang ilang buwan, nakakausap ko ng muli ang anak ko kahit sa phone lang. At nang makita ni Bojo na seryoso na ako sa pagbabago ay nag-decide siyang idalaw si Keisha sa trabaho ko. Pinaghandaan ko yon, bumili ako ng laruan at maraming kikiam para kay Keisha. Halos hilahin ko na nga ang oras noon para lamang makita ang anak ko. At nang sumapit na ang uwian ay nakita ko na sa wakas ang anak ko, Papa Dudut. Walang kasing saya na muling mayakap ang Keisha ko. Keisha, anak! Kumusta ka na? Anak? Keisha, kinakausap ka ng nanay mo, sumagot ka. Okay lang. Anak, may binili akong manika para sa'yo. Eto, oh. Sabi nung sales lady, yan daw yung pinakasikat na laruan ngayon. Ano, nagustuhan mo ba, anak? Keisha, kinakausap ka ng nanay mo. Salamat po, Nay. At saka, anak, eto rin, oh. Marami akong biniling kikiam. Paborito mo to, di ba? Pwede mo na tong pang merienda pagkatapos ng klase mo. Hindi na ako kumakain ng kikiam. Ayoko na niyan. Ah, ganun ba? Nako, sayang naman to. Pero ayos lang. Matagal pa naman bago masira to eh. Ilagay nyo na lang sa freezer, ha? Marami pa kaming pagkain sa freezer. Di na yan kasya. Sa'yo na lang yan. Uy, Keisha. Sige, kung ayaw mo na nito, akin na lang. Pambaon ko na lang sa trabaho. Buti pa nga. Kasi mukhang wala ka namang kinakain ng maayos. Keisha, ba't ganyan ka ba makipag-usap sa nanay mo? Sinasabi ko lang naman po yung totoo. Hindi tama yan, ha? Mag-sorry ka. Ay, hindi na.
Totoo naman kasi. Wala na rin naman akong masyadong kinakain ngayon eh. Nag-iipon kasi ako para sa pang Noche Buena natin. Noche Buena? Oo! Hihiramin ko sana si Keisha sa Pasko para makapag Noche Buena kaming dalawa. Kahit 3 araw lang. Total, bakasyon naman na nila yon. Bakit nagdedesisyon ka ng ganyan nang hindi man lang ako tinatanong? Naisip ko lang kasi na nanay pa rin naman niya ako. Karapatan ko na makasama si Keisha sa Pasko. Uuwi kami sa probinsya sa Pasko. Planado na yun. Di kahit sa bagong taon na lang, ayos lang sa akin. Keisha, gusto mo bang makasama sa New Year si nanay? Maghahanda ako ng marami. Lahat ng gusto mo pagkain, bibilhin ko. Tay, ayoko pong makasama si nanay. Anak, kahit 1 araw lang? Sige na. O kaya kahit half day. Pasyal tayo sa mall tapos ihahatid na kita sa tatay mo. Sige na anak. Huwag mo nang ipilit, Mary. Di mo pwedeng makasama si Keisha. Napag-usapan na natin to dati, di ba? Dadalawin ka lang namin ni Keisha. Di siya pwede manatili sa'yo kahit 1 araw. Oo nga, pero baka naman pwedeng baguhin na natin yung napag-usapan natin. Kasi, Bojo, nagbabago naman na ako eh. Hindi na ako gumagamit ng... Nagbabago na ako. Maniwala ka. Kaya sige na, pagkatiwalaan mo naman na ako. Gusto ko lang talagang makasama yung anak natin eh. Mary, makontento ka na lang sa pagdalaw-dalaw namin sa'yo. Paano ako makukontento? 1 o 2 beses mo lang idalaw sa akin si Keisha sa loob ng 1 buwan. Tapos, kung makabisita kayo, halos 15 minuto lang kaming nagkakasama. Umaalis na rin kayo kaagad. Magpasalamat ka pa nga, dinadalaw ka pa niya rito. Kung ako lang, di ko na siya papayagan na makita ka pa eh. Di ka magandang impluensya sa kanya. At alam mo yan. Huwag mong isumbat sa akin ang nakaraan ko ha. Nagbabago na ako ngayon. Wala pa rin akong tiwala sa'yo. Masyado pang maaga para magsabing nagbabago ka na talaga. Tara na, Keisha. Umuwi na tayo. Bojo! Bojo! Papadudot para akong dinurog sa sinabi ni Keisha. Ayaw niya akong makasama at ayaw magtiwala ni Bojo na nagbabago na ako. Na hindi na ako gumagamit ng droga. Ang sakit lang na habang inaayos mo ang sarili mo, may mga tao sa paligid mo na patuloy pa rin sa pagdududa. Ano bang gusto nila? Ibalik ako sa dati kong ginagawa? Nang mga oras na yon ay galit ako. Parang gusto kong gumamit muli ng pinagbabawal na gamot para makatakas sa lungkot na nararamdaman ko. Kaya lang naisipan ko na mas lalo lang ilalayo ni Bojo sa akin si Keisha oras na malaman niya na bumalik ako sa pagdadrugs. Hindi ko hahayaang mangyari yon, kaya naman pinakalma ko ang sarili ko at pinalipas ang ilang araw para muling makausap si Bojo. Muli akong makikiusap na pagbigyan niya ako kahit na 1 buong araw lang na makasama ko si Keisha. Lahat ay handa kong gawin para mapagbigyan ako sa hiling kong yon. Papadudot. Hello? Bojo? Ano na naman ba, Mary? Talaga bang gumamit ka pa ng ibang numero para guluhin ako? Kasi hindi mo naman sinasagot yung tawag ko sa'yo dati. Wala na kasing dapat pag-usapan pa. Nakikiusap lang naman ako ulit ngayon na... Wala nang magagawa yung pakiusap mo. Sinabi ko naman na sa'yo, di ba? Hindi mo pwedeng mahiram si Keisha. Baka mamaya itakas mo pa siya. Hindi ko gagawin yun! Ibabalik ko rin siya sa'yo. Sinubukan mo na dati na itakas siya. Wala na akong tiwala sa'yo. Bojo, pagkatiwalaan mo naman na ako ngayon. Alam ko malaki yung naging kasalanan ko sa inyong mag-ama pero
Bumabawi naman na ako ngayon eh. Papatunayan ko sa inyo na maayos na Wala ako. nang pupuntahan ng pag-uusap nating to, Mary. Ayaw din naman ni Keisha na makasama ka pa. Huwag mo nang pilitin yung bata. Pinipigilan mo lang siya eh. Alam kong gusto niya ako makasama. Alam mong mahal na mahal ako ni Keisha, di ba? Imposibleng ayaw niyang makasama ang nanay niya. Ano ba, Mary? Harap-harapan na niyang sinabi sa'yo na ayaw kanyang makasama. Gusto mo pa talagang saktan ulit ang sarili mo? Ha? Mary, iniiwasan ka na ng anak mo. Yung pagdalaw-dalaw namin sa'yo noon, persado pa yun. Ako pa ang namimilit sa kanya na magpakita sa'yo. Kaya nga gusto ko ulit siya makasama eh. Para maging malapit na ulit kami. Para masanay na ulit siya sa akin. Bojo, tulungan mo naman ako mangyari yun. Huwag na nating pilitin yung bata kung hindi pa siya handa. O baka naman ikaw kasi tong hindi pa handa na bumalik ako sa buhay ninyo. Mary, wala ka nang babalikan sa pamilya natin. Sigurado na yon. Si Keisha, makikita mo lang siya paminsan-minsan kung gusto niya. Pero ako, wala na. Wala ka nang babalikan. Ganon-ganon na lang yun, Bojo. Itatapon mo na lang lahat ng pinagsamahan natin dahil lang sa pagkakamali ko. Ikaw ang nagtapon ng lahat, Mary. Ipapaalala ko lang sa'yo. Huwag mong isisi sa akin ang mga desisyon mo sa buhay. Ikaw ang nanira sa'yo, hindi ako. Sakim ka! Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ko noon. Namatayan ako ng mga magulang, Bojo. Namatayan ako! Hindi ko alam ang ginagawa ko noon. Tapos nasan ka, ha? Lagi kang wala. Hindi mo ako pinapakinggan kapag nagsasabi ako sa'yo na nalulungkot ako. Kapag umiiyak ako sa gabi, lagi mo lang akong tinatalikuran. Parang wala kang naririnig. At ako pa ang may kasalanan? Ganun ba? Sa akin mo pa sinisisi kung bakit ka nalulong? Simpatsya! Simpatsya lang naman ang kailangan ko nun eh. Pero hindi mo yun binigay sa akin. Hindi kita sinisisi na nalulung ako. Pero sana hindi ako umabot dun kung nakita mo lang sana na durog ako nun. Kung tinulungan mo lang sana ako. Mary, nakakarindi ka na? Mas lalo mo lang ako tinutulak para ilayo sa'yo ang anak natin eh. Huwag ka muna magpaparamdam sa amin ng anak mo. Manahimik ka muna at ayusin mo na lang yung buhay mo. Bahala ka na! Papadudot na gulat na lamang ako, iyon ang unang beses na umiyak ako sa harapan ng ibang tao. Hindi ko na kasi kaya. Sobrang sakit ng pangtataboy ng asawa ko sa akin. Parang diring-diri siya sa akin sa pagkakamali ko. Niyakap ako ni Nicole at doon ay mas lalong lumakas ang iyak ko. Narinig pala niya ang usapan namin ni Bojo at nakisimpatya siya. Yon ang matagal ko nang kailangan, simpatya at pangunawa. Nakakatawang sa ibang tao ko pala yon makukuha. Mula noon, naging close na kami ni Nicole. Hindi na ako naiirita sa masayahing ugali niya. Hindi na nakakainis kapag dinadaldal niya ako sa mga nangyari sa kanya. Hindi na nakakainis ang presensya ng taong iyon. Para sa akin ay merong isang pangyayari na lalo nagpatibay sa pagkakaibigan naming dalawa, Papa Dudut. Hayaan niyong sa pagpapatuloy ko ng aking kwento ay malaman ninyo kung ano naman ang kwento ni Nicole na naging dahilan para mas lalo ko siyang mahalin at gustuhing protektahan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil sa pagkakalapit ko kay Nicole, kahit papaano, nabawasan ang pangungulila ko sa anak kong si Keisha. Malaking tulong si Nicole sa akin at napapatawan niya ako. Masaya akong kasama siya at higit sa lahat ay hindi ko na naiisip ang matuksong bumalik sa pagdodroga. Parang si Nicole ang nagsisilbing rehab ko. Alam din niya ang pinagdaanan ko at kinuwento ko na ang lahat sa kanya. Hindi niya ako hinusgahan, yon ang dahilan kung bakit napadali na patawarin ko ang sarili ko.
dahil may isang katulad ni Nicole na nakaunawa sa nakaraan ko. Unti-unti ay naibaling ko kay Nicole ang pag-aalaga ko bilang isang ina. Lalo't nalaman kong ulila na rin pala siya na katulad ko. Ang kaibahan lang ay sanggol pa lang siya nang mamatay ang kanyang nanay. Tumakas naman ang kanyang tatay, lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Doon ko mas lalong gustong maging nanay para kay Nicole. Kaya lahat ng hindi ko maibigay at magawa para sa anak kong si Keisha, ginawa ko para sa anak-anakan kong si Nicole, Papa Dudut. Nicole? Okay ka lang ba? Ay, oo naman. Okay na okay. Okay na eh. Hindi ako okay eh. Nicole, bakit? Anong nangyari? Sige, ikwento mo sa akin. Si Arthur kasi. Yung boyfriend mo? Nalaman ko na meron pala siyang asawa at anak sa probinsya. Hayop na yan! Kala ko matino. Tapos nung pinaamin ko siya, binugbog niya ako. Ano? Pero hindi naman daw niya sinasadya. Nakagamit lang daw siya eh. Nakagamit ng ano? Droga. Tagal na pala siyang gumagamit kasi may problema siya sa mga pinagkakautangan niya sa sugal. Pero hindi niya sinasadyang saktan ako, Ate Mary. Humingi naman siya ng pasensya eh. Sinadya niya man yun o hindi. Mali na, mangbugbog siya at gumamit ng droga. Pero gumamit ka rin naman dati, di ba? At nagbago ka. Kaya naniniwala ako na magbabago rin siya. Di ba gano'n naman yun, Ate Mary? Pero Nicole, sinaktan ka niya eh. Hindi naman na raw siya uulit. Mahal ko siya at naniniwala ko sa sinasabi niya. Pero Nicole, Ang totoo niyan, parating na siya ngayon. Ipapakilala kita. Mabait yun si Arthur. Makakasundo mo siya. Basta yung hindi lang siya nakagamit. Ay, ayan na siya. Ayan na. Arthur, Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? May kasama ka bang lalaki rito, ha? ha? Wala ah. Nasa kwarto kasi yung cellphone ko at wala akong ibang lalaking kasama rito, si Ate Mary lang. Yung katrabaho ko. Halika, ipapakilala kita sa kanya. Sinungaling! Arthur! Nanlalalaki ka na. Porque nalaman mong may asawa at anak ako? Hindi, walang ganun. Huwag mo akong saktan, please. Kakahiya kay Ate Mary. Wala akong pakialam! Huwag mong saktan sa Nicole! Iyon mo siya! Huwag kang makialam dito, tanda! Ate Mary! Arthur, huwag mong itamay si Ate Mary. Wala siyang kasalanan. Pakialam, Ere! At saka... Nicole, tara na. Habang wala pang malay si Arthur, isusumbong natin siya sa pulis. Halika na. Ate Mary, hindi ko pwedeng iwan si Arthur. Pag hindi mo pa siya iniwan, papapatay ka niya. Ako na nagsasabi sa'yo. Hinampas ko ng vey si Arthur sa ulo. Nawalan ito ng malay at nagkaroon kami ng chance ni Nicole na makatakbo. Agad po kaming pumunta sa mga pulis para magsumbong at maswerteng nahuli naman nila si Arthur bago ito nagkaroon ng malay. Pumanig pa rin sa amin ang hustisya, niligtas kami ng Diyos sa mapagmalupit na kamay ni Arthur. Nabigla si Nicole sa mga pangyayari at hindi niya alam kung bakit gusto pa niyang balikan si Arthur ng mga oras na yon. Gusto pa niyang unawain at patawarin pero pinigilan ko na siya. Nagpakananay ako sa kanya, Papa Dudut. Prinotektahan ko siya na parang sarili kong anak. Inuwi ko muna siya sa inuupahan ko para gamutin siya at hindi malugmok sa kalungkutan.
Alam kong nasyak pa siya sa mga nangyari sa kanya at hindi makakatulong kung babalik siya sa inuupahan niya ng mag-isa. Baka maisip pa nitong makipagbalikan kay Arthur. Hindi ko yon papayagan. Habang ginagamot ko ang mga sugat niya ay nakapag-usap kaming dalawa. Masinsinan, isa yon sa mga moments na masasabi kong payapa at masaya ko. Dahil merong isang taong katulad ni Nicole na nagtiwala sa kakayahan ko bilang isang ina. Papa Dudut. Ate, salamat ah. Salamat sa lahat-lahat. Hindi mo naman na obligasyon na tulungan ako pero ginawa mo pa rin. Ano ka bang bata ka? Kapag may inaabuso, dapat lang naman natulungan, di ba? At saka, aaminin ko na pamahal na ako sa'yo eh. Para na rin kitang anak. Kaya hindi ko rin matiis na hindi ka protektahan. Sana alam ng anak mong si Keisha na napakaswerte niya sa'yo, no? Kasi ikaw yung nanay niya. Kung nagawa mo akong ipagtanggol, paano na lang siya, di ba? Ay nako, sana nga ganun. Sana talaga makita niya yon. Alam mo, darating din yung panahon na malalaman niya yun, Ate Mary. Bigyan mo lang siya ng konting panahon. Naguguluhan lang din siya sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Kaya nga hindi ko na muna pinipilit ang sarili ko sa kanila. Hihintayin ko na lang. Kapag handa na siyang lumapit sa akin, edi sige. At habang hindi pa siya handa, ako muna anak mo. Sa akin mo muna ibuhos lahat ng pagmamahal mo na meron ka dyan sa puso mo. Sigurado ako umaapaw yung puso mo ngayon sa sobrang pagmamahal. At umaapaw din sa sobrang lungkot. Sorry Ate Mary ha, wala akong magawa sa kalagayan mo. Gusto ko sanang mapasaya ka eh. Alam mo yon, makabawi man lang sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ano ka ba? Hindi mo kailangan bumawi, ano? Lahat ng ginawa ko para sa'yo, gusto ko yon. At hindi ako maniningil. Kaya sige na, hayaan mo lang ako. Minsan, magiging makulit ako, ha? Baka mamaya mainis ka na kapag OA na ako sa pagiging nanay ko sa'yo. Pero tiisin mo na lang, ha? Ganon talaga ang mga nanay. Minsan, OA na sa pagiging protective. Pero gusto lang naman naming maging maayos kayo. Naiintindihan ko Ate Mary. Gusto ko nga tong ginagawa mo eh. Yung nagpapakananay ka sa akin. At least alam ko na yung pakiramdam kung paano magkaroon ng nanay. Bakit? Hindi mo ba yun naranasan sa lola mo na nag-alaga sa'yo nun? Hindi eh. Hindi ko naman din siya masisi. Matanda na rin siya at marami kaming mga apo niya na inaalagaan. Yun nga lang, maaga rin siyang nawala. Kaya yun, nabitin yung koneksyon namin. Kaya ngayon pa lang talaga. Sa'yo pa lang talaga. Hayaan mo, hindi ka mabibitin sa pagiging nanay ko sa'yo. At hindi ka rin mabibitin sa pagiging anak ko sa'yo. Ay, tumatawag si Bojo! Ha? Yung tatay ni Keisha? Hala, sagutin mo na Ate Mary. Baka ipadalaw na ulit sa'yo si Keisha. Hindi ko ma-describe ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Halos lumundag ang puso ko sa galak. Ang anak kong si Keisha ay gusto ulit akong makasama at hindi lang siya dadalaw, makakasama ko pa siya ng ilang araw. Makakasama ko na siya sa Pasko. Ang tagal kong ipinagdasal sa Diyos na ipaubaya niya ang anak ko. Hindi po niya ako binigo at dininig niya ang panalangin ko. Pero syempre, bago dininig ng Diyos ang kahilingan ko ay siniguro muna niya ang pagbabago ko. At pinangako ko sa sarili ko at sa lahat ng taong naniniwala sa akin na hindi na po ako babalik pa sa masamang bisyo. Nabuo ulit kaming pamilya, nagkabalikan kami ni Bojo at naging close ulit kami ni Keisha. At isa pang masayang nangyari ay nadagdagan pa kami ng isa, si Nicole. Sinama ko na siya bilang parte ng pamilya ko. Makakasama rin namin siya sa Pasko. Ang hiling ko lang naman ay ibalik sa akin ang mag-ama ko. Hindi ko naman inakala na balak pa akong bigyan ng Diyos ng panibagong anak
na mamahalin ko, Papa Dudut, at mamahalin ako. Ngayon pa lamang ay alam kong magiging masaya na ang Pasko ko at iba pang mga susunod na okasyon. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mary. Today you're going to crochet a parrot cup holder bag, a hands-free drink sling that fits your favorite tumbler or iced coffee cup, supports the weight safely, and looks bright and tropical with parrot-inspired. And I'll guide you through the full build from sizing to finishing, so you end up with something you can actually use every day. Start by choosing the cup you want to fit, because a cup holder that feels perfect is always the one measured to the real cup. Note the bottom diameter, the widest circumference around the middle, and the height from the bottom up to just below the lid. If your cup has a strong flare, also note where it begins widening so you know when to add increases. For yarn, cotton is ideal because it grips the cup, blocks flat, and stretches less than acrylic, which matters when you're carrying a full drink. DK cotton makes a lighter sling, and worsted cotton makes a sturdier one, but either works if you crochet with a dense fabric. Choose a hook that produces tight single crochet with minimal holes. As a practical starting point, use about 335 for DK cotton or 3.540 for worsted cotton, then adjust by feel. If the fabric looks airy or you can easily see through it, go down a hook size so the holder doesn't stretch out. Gather scissors, a yarn needle, and a stitch marker, and pick your parrot palette. Choose one main body color like leaf green or natural cream, then pick accents like sunny yellow, bright red, and electric blue for stripes. You can also prepare a small bit of green for a feather. We'll use US crochet terms, and the main stitches are chain, slip stitch, single crochet, half double crochet, plus increases and decreases. The structure is simple. A flat base circle, a turned wall, gradual shaping, a structured rim, then tabs and a reinforced strap. Begin with the base in your main body color. Make a magic ring and work 8 single crochets into the ring. Pull the tail tight to close, and if you prefer joined rounds, slip stitch into the first stitch to join. If you prefer working in a spiral, place a stitch marker in the first stitch and keep going, but joined rounds can be easier for counting. Round 2. Chain 1 and work 2 single crochets in each stitch around for 16, then join. Round 3. Chain 1, work 1 single crochet then 1 increase, repeating around for 24, then join. Round 4. Chain 1, work 2 single crochets then 1 increase, repeating around for 32, then join. Round 5. Chain 1, work 3 single crochets then 1 increase, repeating around for 40, then join. Place your cup on the base and check the size. The base should be close to the cup bottom, ideally a touch smaller because the wall will pull it snug. If the base is too small, add another increase round. Chain 1, work 4 single crochets then 1 increase around for 48, then test again. If the circle starts to ripple, you've increased too quickly or your tension is loose. Tighten slightly or stop increasing and move on, because a flat base is what keeps the cup stable. Now turn the base into a basket shape by building the side wall. Crochet the next round in back loops only. Chain 1, then single crochet in the back loop of each stitch around, keeping the same stitch count, then join. This creates a crisp ridge and makes the fabric bend upward cleanly. From here, crochet the wall in regular single crochet in both loops for a dense fabric. Work 3 plain rounds with no increases, then test fit by sliding the holder onto the cup bottom. It should feel snug and stable. If it's too tight to slide on comfortably, add a gentle increase round. If it's a little loose, keep going because the rim and strap tabs will tighten the top and you can add a drawstring channel later. Now shape for the cup's flare. Most cups widen toward the middle, so you'll add width gradually using evenly spaced increases, but not every round. Too many increases will make the holder flare and lose grip. Use the increase then rest rhythm. Do 1 increase round, then 1 or 2 plain rounds, then test. A good first increase round is chain 1, single crochet 7, increase, repeat a round, then join. Crochet 2 plain rounds and test around the widest part of the cup. If it still feels tight, do another gentle increase round spaced evenly. Chain 1, single crochet 8, increase, repeat a round, then join. Crochet 1 plain round and test again. Continue until the holder reaches about 2/3 to 3/4 of the cup height.
stopping below the lid so it doesn't interfere with sipping, and the cup can still slide in and out. If your cup flares outward near the top and the rim pinches, add one last increase round near the upper third. If your cup tapers inward near the top and the rim feels loose, add one gentle decrease round just below the rim. Chain 1, single crochet 8, single crochet 2 together, repeat around once, then crochet 1 plain round. Now add the parrot-inspired design so it looks tropical and intentional. The simplest clean look is stacked stripes near the upper third so they stay visible when the cup is inside. To switch colors neatly, crochet the last stitch of the old color until 2 loops remain on the hook, yarn over with the new color and pull through to finish the stitch in the new color, then continue. This keeps transitions crisp. Try a parrot band like 1 round yellow, 1 round red, then 2 rounds blue, then return to green, or keep it lighter with 1 thin yellow stripe and 1 thin red stripe close together, then 1 wider blue band. If you want a feather-like feel, do yellow, red, yellow as a 3-round accent. Keep most of the holder in single crochet for strength. If you want a subtle texture line, make 1 accent round in half double crochet, then return to single crochet so the structure stays firm. Now build a structured rim so the opening looks finished and doesn't stretch out under the strap. Crochet 1 plain round of single crochet, then 1 round of single crochet in back loops only to create a fold line, then 1 more plain round. This 3-round rim gives the top edge stability. If you want an adjustable fit for different cups, add a drawstring channel instead of tightening with slip stitches. To make the channel, crochet 1 round where you alternate single crochet and chain 1 while skipping the next stitch. Single crochet, chain 1, skip 1, repeat a round. Then crochet the next round by placing single crochets into each single crochet and into each chain space to stabilize. Make a drawstring cord by chaining a long length and slip stitching back along the chain to thicken it, then weave it through the channel. Tie the ends in a secure knot. Now we create strap attachment tabs, which prevents the rim from being pulled into sharp points. Choose 2 opposite points on the rim so the sling hangs evenly and mark them with stitch markers. At the first marker, attach yarn and crochet a tab, chain 1, single crochet 4 stitches along the rim, chain 1 and turn, single crochet back across those 4 stitches. Repeat until you have 3 rows total so the tab becomes a thick rectangle. Fasten off leaving a long tail for sewing. Repeat the same tab on the opposite side. These tabs distribute weight and keep the rim stable. Now crochet the strap and avoid a simple chain strap because chains stretch under the weight of a full drink. Instead, crochet a flat single crochet band. Chain 7, single crochet in the second chain from the hook and across for 6 stitches, chain 1 and turn, and single crochet across. Repeat until the strap reaches your preferred length. For a wrist carry, about 20-25. For shoulder carry, about 70-90. For about 100-125 depending on your height and preference. The easiest method is to measure a strap you already like and match it. To help the strap stay flat and resist twisting, add a finishing edge round around the strap, single crochet evenly along one long side, make 3 single crochets at the corner, continue along the other side, and finish neatly. This thickens the strap and reduces rolling. Sew the strap ends to the tabs using a yarn needle, stitching through multiple layers and going back and forth several times. This seam carries the full drink weight, so make it strong. If you want a removable strap, sew small D-rings onto the tabs and attach clasps to the strap ends, but a sewn strap is simplest and strongest. Now add a parrot feather accent if you want a signature look. Crochet a larger green leaf. Chain 10, then in the second chain from the hook work 1 single crochet, then 1 half double crochet, then 1 double crochet in each of the next 3 chains, then 1 treble crochet in the next chain, then 1 double crochet in each of the next 2 chains, then 1 half double crochet and 1 single crochet in the last chain. Rotate and mirror the stitches down the other side and slip stitch to finish. Fasten off with a long tail. Crochet a smaller accent feather in blue or yellow by chaining 8 and using fewer tall stitches. Layer it over the green leaf so both tips show, then sew the base of the cluster onto the holder near the stripe band and add 1 small tack stitch at the midline so it doesn't flop. Now finish the inside cleanly. Weave in every tail by threading it onto a needle and weaving back and forth through inside stitches, changing direction at least twice so it locks. Trim close.
Check that no loose ends are hanging inside because they can catch on the cup. If you want an extra premium, very firm feel, add a fabric lining. Cut a rectangle that matches the inner circumference and height, sew it into a tube, add a base circle, then hand stitch it into the crochet along the rim. Lining prevents stretching and makes the sling feel structured, but it's optional if you used cotton and tight stitches. Now test fit and function. Slide the holder onto the cup, lift by the strap, and give a gentle shake. The cup should feel secure and the holder should not slide down. If it slides down, tighten with the drawstring channel or add one decrease round just below the rim. If it's too tight, lightly dampen it, stretch it onto the cup, and let it dry in shape. Cotton relaxes and will hold the new fit. If the strap twists, dampen and block it flat. A bordered strap also twists less. Finish with a final neat touch if you like. Slip stitch around the tab edges for a crisp outline, or add a subtle surface slip stitch line along the rim in an accent color. But keep embellishments minimal so the bag stays clean and functional. Your Parrot Cup holder bag is now complete. Sturdy base, custom snug fit, structured rim, reinforced tabs and strap, and bright tropical stripes with a feather accent that reads like parrot plumage. Once you've made one, you can repeat this same build for any cup by adjusting base size and the spacing of increases. And you can create a whole parrot collection by changing stripe order and accent feather color. Blue accents for a macaw vibe, lime and yellow for a playful tropical vibe, or cream body with bold red-yellow bands for a softer look, while keeping the construction consistent and durable for everyday use.